statement ni Risa Ontiveros dyan, takang-taka siya. Nabasa ko na yung affidavit niya bago pa man siya lumabas publicly, no? Anong ibig sabihin nun? Nabasa ko na yung affidavit niya bago pa man siya lumabas. Kasi sa interview, kahapon sa Dahig, tinanong siya, oy madam, anong statement mo tungkol dun kay Maurilio? Kasi di ba, inaano ka, sinasangkot ka nun nung Maurilio na tumanggap daw kayo ng bayong-bayong bagbag na mga baril. Oo. Pinabulaanan nga yan ng mga banateros kasi malabo talaga na mula dun sa helipad, dun sa Glory Mountain. Kaya nga kami nagpunta sa Glory Mountain para busisiin yung mga testimonya nitong Maurilio. Dito yung helipad, yung tent, ang layo, as in, kilometro, pataas pa, puro pine tree pa yun. Papasok pa yun doon sa may golf course. Yung tent na yun, doon daw nagbibigayan. So mula sa helipad, bibit-bitin ni pastor yung bagbag na baril papunta doon sa tent na yun. Putang ina niyan. Ang layo nung tent na yun para kang may bionic eyes. Kahit i-telescope mo, hindi mo makikita Hindi mo talaga makikita. Sobrang layo nung noong tent na yun. Kaya nga sabi namin, kalokohan. Yung sinasabi niya na nakikita niya from helipad, nag-aabutan ng baril. So, sangkot si VP Sara dito sa sa testimonya nitong bata na to. Sabi ni VP Sara, hindi pa man nagsasalita yan, nabasa ko na yung affidavit nung tao. So, ibig sabihin, matagal nang bumaliktad si Maurilio. Ito lang pagbabasihan lang natin yung statement. Sabi ni VP Sara, nakita ko na yung affidavit. So ibig sabihin, pag may affidavit, may sinumpaang salaysay na bago. Naku po, may pangalawang sinumpaang salaysay at pag nagsumpa ng salaysay yan, notarized yan, pirmado yan. Katulad din ng ginawa sa'yo dyan sa Senado, di ba? Notarized yan, pirmado yan yung mga testimonya nila. So may testimonya na pala na pinabasa kay VP Sara or nakita ni VP Sara. Ano ibig sabihin nun? Lumapit ba itong bata sa kanya para ipabasa or sabihin na hindi nagsasabi ng totoo? Hindi ako nagsasabi ng totoo noon sa Senado, ganun ba yun? Di ba? Anong ibig sabihin nun? Sabi ni VP Sara, kailangan talaga ipaliwanag ni VP Sara yun Kasi nagtataka tayo Nagtataka tayo. Ang sinasabi ni Risa Ontiveros na ito daw Maurilio, kinidnap. Nag-message daw sa kanya, kinidnap. Papaanong magme-message sa'yo na kinidnap kung meron siyang gawang affidavit at nabasa ni Inday Sara? So are you saying Maurilio is that influential or ganun siya katalino? Nalalaruin niya yung dalawang kampo? Lalaruin niya yung kampo mo at saka yung kampo ni VP Sara? Di ba? Sinabi mo, kinidnap. Sinabi ni VP Sara, bago pa magsalita yan, nabasa ko na. Gaano katagal yun? Kailan pa nabasa ni VP Sara? So ibig sabihin, matagal na panahon bago magsalita si Maurilio. Ito sa akin lang Matagal na panahon bago magsalita si Maurilio. Nabasa na ni VP Sara. So ibig sabihin, matagal na panahon bago pa man si Maurilio magsalita, nakikipag-usap na itong Maurilio sa kalaban. Sa dati niyang mga sinisiraan, which is in this case si VP Sara. Okay, ito yung sinabi ni Ontiveros sa kanyang press con. Sabi ko mali itong ginawa ni Ontiveros kasi mabibisto siya dito Ang sinabi ni Risa Ontiveros, may nag-message, kinidnap daw siya. Inactivate ko or sinabi ko sa Davao City, kaya pinuntahan yung Glory Mountain. Tapos, kinaumagahan, biglang nagkaroon ng video confession itong Maurilio. Nag-message siya sa akin na kinidnap siya, kaya ko siya pinapuntahan. Tapos, kinaumagahan, biglang naglabas siya ng video. Ano yung nakikita nyong doon? Mali doon sa istorya na yon. Kung sinasabi ni VP Sara na nabasa ko na yan bago pa siya magsalita. Ang tanong, gaano katagal nang nabasa ni VP Sara yun? Halimbawa, paano pag sinabi ni VP Sara na 2 months ago, nabasa ko na yan. So ibig sabihin, 2 months ago or hindi na makita etong Maurilio. Kasi nga, according to Maurilio, siya daw ay itinitira sa kondo nito. So kung siya itinitira sa kondo nito, so syempre may gwardiya yung kondo na yan. Alam nila kung umuuwi pa dyan o hindi na. O kaya, mini-message siguro nila, hindi na sumasagot. Kaya nag-alala sila. Kaya ito is pwedeng istorya to, pwedeng mali, pwedeng hindi, pero malamang mali. Malamang hindi totoo to. Malamang hindi totoo to.
pwedeng ako, dahil hindi na nga natin makontak, dahil kinakabahan na tayo, parang nag-missing in action na tong mokong na to. Pucha, gumawa na tayo ng istorya na kinidnap ng KOJC nasa Glory Mountain, puntahan nyo dun. Walang ibang tatakbuhan yan kundi dun lang. Oh, so totoo ba? Kaya nga dito ka magtataka eh. Totoo ba na nag-message talaga yung Maurilio na kinidnap siya? Yung text message na yon na pinapakita niya sa press con niya, number ba talaga yun ni Maurilio? O hindi ba? Kasi tingnan mo pinapuntahan niya ngayon sa Davao Police sa Tamayong. Kinaumagahan, nagsalita yung bata. Tapos sinabi ni VP Sara na, bago pa magsalita yun, nabasa ko na yung affidavit nun. So ibig sabihin, kung noon pa bumaliktad na yung bata, let's say for example naman, ang scenario is bumaliktad si Rene. Noon pa, kung noon pa bumaliktad na si Rene, bago siya hanapin ng Davao Police doon sa Tamayong, ibig sabihin, nawawala na talaga yung bata. Wala na sa custody na yung bata noon pa. Kaya nataranta sila kasi bakit biglang nawala, mukhang bumaliktad na. Mali, napindot. Mukhang bumaliktad na, hanapin na natin. Hanapin natin kung saan pwede siyang magtago. Saan? Glory Mountain, taga doon daw siya eh. Nakukuha nyo? Nakukuha nyo yung sequence? Nakukuha ninyo? Kasi doon nagulat din ako eh. Noon pa, nabasa na ni VP Sara yung statement, affidavit. Pag affidavit, ibig sabihin, may lagda at notaryado yan ng abogado. Kung noon pa, nabasa niya na, ibig sabihin, noon pa bumaliktad si Maurilio. Kung noon pa bumaliktad si Maurilio, ibig sabihin, hindi na siya umuwi sa safe house nila. Kung hindi na siya umuwi sa safe house nila, ipapahanap siya. Kaya nga siya pinahanap eh, di ba? Kaya nga nagpunta daw. Kay Senator mismo galing yun, na nakareceive daw siya ng text, kinidnap ako, dinala ako sa ganito, kaya pinasa daw niya yun sa Davao Police at yung Davao Police nagpunta ron. Apparently, wala silang nakita. Wala dun yung tao. Di ba? So ngayon, magkakaroon ka ng tanong, totoo ba na nag-text sa'yo na nagpaparescue o hinahanap nyo kasi nawawala na siya? Yun ang tanong. Hinahanap nyo siya dahil nawawala na siya, wala na siya sa safe house? Kasi siya din na nagsabi nun, di ba? Sabi niya, doon sa safe house, dito 2024, nandito ako, buo sa kondo niya. Yun nga, kailangan pang anuhin yun eh. Kailangan malaman, saan yung kondo na yun? Kay Ma'am Risa ba talaga yun? Kasi ako talaga, hindi ako naniniwala dito kay Rene. Pero inaano ko lang, parang tinitingnan lang natin lahat ng angulo. Di naman tayo investigador, wala naman tayong alam sa buhay. Pero pinag-uusapan lang for the sake of conversation, di ba? Ngayon, itong Maurilio na to, di ba sabi niya, 2025, nilipat siya sa isang safe house. Nakita niya pa nga daw doon yung, nakita niya, may mga binanggit siyang mga pangalan na nandoon. Sa sa safe house na yun. Delikado pa nga yung mga pangalan na nandoon. Sabi nila, nakalabas na daw sa Pilipinas, pero nandoon pa pala. O kung sakali man, nakita niya doon, tapos pinalabas ng Pilipinas, di ba, hinahanap nila nung nakaraan. Teka, di ba sabi niyo, hindi niyo alam paano nakalabas yan? But anyways, moving on, nilagay daw siya sa bagong safe house. Siguro, napansin na ng bata, teka, nilagay na naman ako sa bagong safe house, mukhang wala na to Mukhang matamlay na to mukhang wala na akong future dito, mukhang wala na akong mahuhut-hut dito, kung totoo man ang huhut-hut yan. Di ba? Kaya ayun, siguro bumaliktad na siya o baka kinonsensya na siya. Di ba? Hindi mo alam. Pero ang bottom line, hindi na siguro siya umuwi dun sa safe house na yun for some time, kaya nag-alala na sila. Bakit? Buong 2024, nasa amin ka. 2025, early, nasa amin ka. Bakit biglang nawala ka? Pag nawawala, anong unang ginagawa? Pinapahanap. Si Senator mismo nagsabi, pinahanap niya sa PNP. Pero, ang istorya niya, pinahanap ko kasi may nag-text sa akin. May nag-text sa akin na sinasabi niya ganito, sinasabi niya ganyan. Kaya pinapuntahan ko. Pwedeng totoo yung sinasabi ni Risa. Pwedeng, kaya niya pinapahanap. Kung totoo naman yung sinasabi ni Maurilio, kaya nila pinapahanap si Maurilio kasi nawawala na siya. Yan yung dapat yung pag-isip. Ngayon, nasa inyo na yan. Kung kanino kayo maniniwala, sa sinungaling na si Maurilio o sa sinungaling na si Risa. Kasi at the end of the day, parehas naman talaga silang sinungaling Kasi si Maurilio nagsinungaling siya sa una niyang testimonya, binawi niya yon. Di mo alam kung pagbawi niya, nagsasabi na siya ng totoo o kasinungalingan pa rin. Wala nang kredibilidad ng isang tao na nagsinungaling na. Pero kung inusig nga ng konsensya at merong intervention galing sa langit, pwedeng maniwala ako sa kanya.
O pero napakahirap patunayan yan. O ngayon, eto naman si Risa Ontiveros na dati na rin, according to Topacio dati nang may mga issue ng mga katulad din nitong nangyari kay Maurilio. Dati nang may mga issue ng di umano tanim witness daw. O so kanino tayo maniniwala? Sa isang taong senador na walang reputasyon o sa isang testigo na walang reputasyon? Either way, isa sa kanila nagsasabi ng kasinungalingan, isa sa kanila nagsasabi ng katotohanan. Very, very curious. Paano nakita ni VP Duterte yung affidavit na yan bago pa man ilabas ni Michael Maurilio yung video? Yun ang pinakamaling tanong mo. Yun ang pinakamaling tanong mo. Papaanong nalaman ni VP Sara yung kay Maurilio, yung affidavit? Papaano niyang nabasa? Papaano niyang nalaman bago pa magsalita? Dahil tinanong mo yan, papaano kung sabihin ni VP Sara na 2 months ago, 3 months ago, 4 months ago, kumontak na sa akin yan. Pinadala na ko ng affidavit o in-email sa akin yung affidavit. Total naman, yung email naman ng OVP, public yan In-email, nabasa ko, di ko nga pinansin Kasi hindi niya pinansin technically. Walang sinasabi si Sara Ontiveros, si Sara Geronimo, si Sara Duterte, wala siyang sinasabi tungkol dun Na brought up lang to, nagsalita lang siya dahil lang dito natanong sa kanya. Pero she never brought this up. Hindi niya nga ginamit to against Ontiveros Kasi imagine tingnan mo if nabasa na to ni Inday Sara before, bakit hindi niya inilabas? Involved siya dyan. Bakit hindi niya inilabas? Ito na yung pagkakataon para makabawi ako sa'yo, Risa Ontiveros. Bakit hindi niya ginawa yon? Kasi nga, si Sara, hindi yan basta-basta naniniwala. Hindi yan katulad ninyo. Hindi yan katulad mo, Risa Ontiveros, na labas na lang ng labas kahit hindi pinagpaplanuhan. Imaginein mo, an information, this rich information na ganito kalalim, scandalous na information, at magagamit ko sa mga kalaban ko na bumabati ko sa akin, bakit hindi ko to ginamit? Pinupolitika nyo rin lang naman ako for the longest time, binabanatan mo ko. Bakit hindi ko ito inilabas at ginamit against you? Yun yung tanong doon. Mali ka ng tanong, Risa Ontiveros. Kasi kung sinabi ni BP Sara at kung sasagutin ni BP Sara yung tanong mo, 1 month ago, sinabi niya na sa akin, 2 weeks ago, sinabi na sa akin to, or lumapit na sa akin to, ibig sabihin, bumaliktad yung bata matagal na. At kung bumaliktad siya matagal na, matagal mo na siyang hindi hawak o nawawala. Kung matagal na siyang nawawala, kaya naman pala, nagpapunta ka ng pulis sa Tamayong. Kasi nawawala na. Di ba? Mali yung tanong mo, ma'am. Dapat, ang tanong dito is, kung nabasa niya na to, bakit hindi niya pa nilabas? Kalabang ko siya. Yun ang tanong, di ba? Malinaw. Yun ang pinakamaganda sana na tanong dito, Madam Risa. Hindi mo sana tinanong kung papaano kasi baka mamaya magbigay ng statement si VP Sara tapos yung statement niya yun ang maggigiba doon sa mga pinakita mong ebidensya, yari ka. Mas lalo kang hindi makaka-recover dito, ma'am, pagka si VP Sara na ang nagbigay ng impormasyon tungkol dito. So anong gusto mong palabasin ba na si Inday Sara nang kidnap sa kanya? Kinidnap ni Inday Sara yung si Maurilio kasi sabi ni Inday, nabasa ko na yung affidavit So, paano yun? Yun ang daming mga questions dito, but it still boils down to maraming sinasabi yung Maurilio against you, yun ang pag-focusan mo. Huwag ka mag-focus dito kay BP dahil baka magulat ka pag biglang sinabi, hindi ko nga pinansin yan. May message sa akin yan, hindi ko nga pinansin yan Kasi kung talagang kupal ako, kahit wala akong ebidensya tungkol sa pinagsasabi nitong kupal na bata na to, ginamit ko na to against you, makabawi man lang ako sa'yo. Pero hindi ka ba nagtaka? Hindi niya ginamit yan against you? Baka hindi ka na naman makatulog sa dami ng mga tanong. Yun yan. Kung sa tingin ni alias Rene na dapat siya ay mag-file din ng kaso, ay dapat gawin niya din yon. Your immediate reaction with the Vice President weighing in, encouraging alias Rene to file charges against... Ito naman si Karen Davila, fake news din Ini-encourage ba ni Inday Sara? Ang sinabi ni Inday Sara, sige, ano sinabi ni Inday Sara? Alias Rene na dapat siya ay mag-file din ng kaso, ay dapat gawin niya din yon. Your immediate Ang sabi niya, na kung sa tingin niya ay dapat siyang mag-file ng kaso, dapat gawin niya din yun para mas malinaw. Kasi kung halimbawa, yung bata na yan, lumapit na yan sa akin, hindi naman ako ang korte. Di ba? Si Inday Sara, hindi naman siya korte. Itong mga ganitong expose, hindi naman to trabaho ng isang vice president Kung ikaw sa tingin mo, batang Rene,
na ginago ka nitong Ontiveros or dinouble cross ka or whatnot, dapat yan sa otoridad ka lumapit, hindi sa akin. Hindi ba? So kung noon pa lumalapit to kay VP at hindi niya ginamit against you, Ontiveros, ibig sabihin, hindi mo talaga siya katulad at walang pakialam si VP Sara sa ano ninyo, sa politika nyo. Tama, mali. Tama, di ba? Action with the Vice President weighing in, encouraging alias Rene Hindi niya ini-encourage. Sinabihan niya na kung dapat magsampa ka ng kaso, kung magsasampa ka ng kaso, magkaso ka. Oo, para mas mapatunayan mo kung ano man yung ano mo, kung ano man yung mga sinasabi mo at kung sa tingin mo ay talaga namang nagkasala sila, o di ilaban mo yun sa korte. O, di ba ganun si VP Sara? Kasi nga abogado si VP Sara eh. Abogado siya, so kailangan lahat by the book. Kailangan sumusunod sa proseso. Ano ba ang proseso? Susumbong ka sa akin tapos ilalabas ko? Eh di katulad ako ni Risa. O magsusumbong ka sa akin. O anong gagawin ko? Di naman ako korte. Doon ka sa iba magsumbong. Hindi nga in-entertain ni Inday Sara eh. Tapos sasabihin mo, takanta ka. Paano niyang nabasa? Nagtataka ka siguro kasi hindi niya ginamit against you yung information na nakuha niya. Eh magagawa mo, si VP Sara matino. Si VP Sara nagtatrabaho, ikaw puro ka lang naman politika, ma'am. Di ba? to file charges against you in court. I would have no objection to that, Karen. O, di ba? Wala naman talagang objection if the person will file cases. Yun naman yung tama. Parang ikaw din, nagfa-file ka ng cases. Actually, di ka nga nagfa-file ng case sa korte. Nag-file ka ng case sa NBI, nag-file ka ng reklamo sa NBI at sa DOJ. Hindi ka nag-file sa korte. Kasi nga, kapag sa korte ka nag-file, kailangan mo maglabas ng ebidensya. At malay mo, yung ebidensyang pinakikita mo, paano kung gawa-gawa lang yun? Paano ha? Hindi ko sinasabing gawa yun, pero paano kung gawa-gawa lang yun? Di ba, ibisto ng korte, di lalo kayong kawawa. Kaya nga optics, ang ginagawa nila, demanda sila sa mga ahensya ng gobyerno na mag-iimbestiga doon sa ipinaparatang niya. O mag-iimbestiga yung NBI, mag-iimbestiga yung DOJ, hahanapan nila ng probable cause bago maisampa niya sa korte. O hindi ba? Ganun yun? Hindi siya aktual na demanda. Katulad ng ginawa ni Tariela kay Sasrogando Sasot, doon siya sa RTC nagpunta. Ganun ang demanda. O itong sa DOJ at saka dyan sa NBI, reklamo yan. And then the DOJ, the prosecutors, and the NBI will find probable cause. Maghanap sila ng ebidensya. Tama, totoo ba na nilibel to? Champion siya ng freedom of expression tapos ayaw niyang magsalita yung mga tao against her? Tsaka sa dinami-dami ng dito ka magugulat, sa dinami-dami ng iskandalo na kanasangkutan nito, sa dinami-dami ng issue na binato sa kanya, hindi nagdemanda yan sa mga vlogger ever. Bilib na nga ako sa kanya nun eh. Bakit ngayon lang? Bakit ngayon na sobrang na-hurt siya? Bakit ngayon na sobrang na-bothered siya? Invested ba siya dito sa issue na to? Sino ba nasa likod kasi nito? Kasi hindi talaga ganito si Risa Ontiveros eh. Hindi siya pala demanda eh. Meron pa nga nagsasabi, noong nakaraan, di ba, sinasabi na may syota siya, ganito, ganyan, kabit, something, di ba? Yun yung makapanira talaga ng personal na buhay. Pero hindi siya nagdemanda dun. Dito lang siya kay Rene, nagdemanda. At ang masaklap, hindi niya pa dinidemanda si Rene. Ang dinidemanda niya, yung mga vloggers na nagre-react lang dito sa issue ng Rene. Hindi naman kilala ng mga vloggers sino yung hayop na Rene na yan kung hindi nito pinakilala. O hindi ba? At kung may ginawang affidavit si Michael Maurilio o alias Rene laban sa akin at laban sa iba pang mga witnesses kontra kay Apollo Kibuloy at sa KOJC, at kung puno na naman ng kasinungalingan tulad ng ipinasok niya sa kanyang video, then that could possibly open him up to charges of perjury as well as yung cyber libel na inihain ko kahapon. O kaya nga, sampahan mo siya ng kasong perjury? Sampahan mo siya ng kasong... so ibig sabihin, kung nag-perjury siya, nagsinungaling siya sa korte, sa Senado, perjury eh. Kung kakasuhan niyo siya ng perjury, ibig sabihin, kasinungalingan yung sinabi niya diyan sa Senado. Kung kasinungalingan yung sinabi niya sa Senado at ina-acknowledge niyo yun kasi nagfa-file nga kayo ng perjury, kasi ano ba yung perjury? Ang perjury is, under oath ka, nagsinungaling ka. Under oath ka, nagsinungaling ka. Hindi perjury yung sinabi niya sa video kasi hindi siya under oath dun. Video niya yung personal yun at hindi ginamit ng Senado yun. Ang under oath siya is yung sinasabi niya sa Inday Sara, si Duterte, ganito, ganyan, si Pastor, ganito, ganyan, yung mga administrator, ganito, ganyan. Yun yung perjurious na statement niya. So if you're saying nakakasuhan mo siya ng perjury, nagsinungaling siya sa korte. So ibig sabihin, inaamin mo na nagsinungaling siya sa Senado. Tama?
So kung nagsinungaling siya sa Senado, dapat lahat ng statement niya sa Senado strike out na. At dapat palayain na natin si Pastor Apollo Kibuloy kasi base sa kasinungalingan yung mga ikinaso sa kanya. Hindi maniwala eh. And of course, Karen, I'm very, very curious. Paano nakita ni VP Duterte yung affidavit na yan? Maganda yan. Sa susunod na interview kay VP, paano mo daw nalaman yung affidavit? O yun na. Sasagutin niya ngayon yan. Narinig ko yan 2 weeks ago, 1 week ago, 3 weeks ago, 2 months ago. Nakita ko na yan. Dinedma ko lang yan. So ibig sabihin, kung nakikipag-coordinate na, nakikipag-usap na itong bata doon sa mga pineste niya, nakonsensya siguro siya. So ibig sabihin, noon pa wala sa kanila yan. At kung wala sa kanila yung bata na yan, kaya nung tinanong si Riz Ontiveros, kailan mo ma'am na nasa custody niyo itong batang to? Kailan yung huli? Hindi niya nasagot di ba? Hindi niya nasagot ng eksakto nung tinanong siya, kailan nyo huling nasa pangangalagaan nyo itong batang to? Never niyang nasagot yun. So kung hindi niya nasagot yun, malamang sa malamang nga, itong batang to, tumakas, nawala, hinahanap nila, nung nag-audit sila, nag-inventory sila ng mga ebidensya nila, puta nawawala na yung bata. Ayun na, putya, bumaliktad na to. Hanapin nyo. Di ba ganun yung mga yung mga sa pelikula? Nasaan yung Hanapin yung bihag. Joke lang. Doon napapikon pa naman ito ni Ma'am Risa pagdating dito sa issue na to. Again believe ako kay Riz Ontiveros, kahit anong ibanat mo sa kanya, wala siyang pakinoon. Takang-taka ako, bakit ngayon sobrang nana niya? Bakit ngayon sobrang sakit na sakit ng kalooban niya sa nangyaring paglabas nito ni Maurilio? Kayo na bahala sumagot. Diyos mio. Ay! Bago pa man ilabas ni Michael Maurilio yung video niya. Yun, yari ka ngayon, BP Sara. Yari ka! Yari ka ngayon, BP. Inano mo, binigyan mo ng isipin ito si Riz Ontiveros. At dahil dyan, kailangan mo ngayon sagutin yan. Paano mo nga naman nabasa, nalaman yung istorya ni Maurilio? At kailan mo nalaman yun? Sagutin mo to para magkaroon tayo ng idea kung ano ba talaga nangyari rito. Again wag nyo akong seseryosohin, walang kwenta yung mga pinagsasasabi nyo. Pinagsasasabi ko, hindi ako under oath at lalong wala akong kwentang tao, kaya wag kayo maniniwala sa akin.